Yo! What's up mga ka-basketball? Welcome to another video. Mga ka-basketball, akala natin natapos ng usapan matapos ang SEA Games Men's Basketball Gold Medal Match, pero hindi pa pala. Habang ang Indonesia basketball fans ay nagbigay ng respeto at papuri sa Gilas Pilipinas, ang ilang Thailand fans naman hanggang ngayon ay hindi pa rin natanggap ang nangyari. May mga kumalat na komento na nanalo lang ang Gilas kasi puro foreigner. Hindi raw patas ang laban, pero tanong lang mga kagilas, totoo ba talaga ito? O sadyang masakit lang tanggapin na naiwanan na sila ng modern basketball? Ngayong video, hihimayin natin ang buong isyu. May paliwanag at may katotohanan. Indonesia fans nagbigay ng galang sa Gilas. Matapos ang gold medal game, isang bagay ang ikinugulat ng maraming basketball fans sa Southeast Asia, kasama na yung mga Gilas players natin dyan. Ang reaction ng Indonesia fans ay, imbis na galit o palusot, papuri ang bumaha sa social media at comment section. Ayon sa kanila, disiplinado ang depensa ng Gilas, klaro ang ball movement at spacing, hindi nakakaasa sa isa o dalawang scorer, lahat may papel sa sistema. May mga Indonesia fans pa na nagsabing, iba ang preparation ng Pilipinas, deserve nila ang gold medal. At tandaan natin, Indonesia ang pinakamainit na karibal ng Pilipinas sa SEA Basketball. Kung sila na mismo ang nagsabi ng malakas ka, ibig sabihin malinaw ang lamang mo. Thailand hindi pa nakaka-move on sa pagkatalo, pero kabaliktaran ang naging tono ng ilang Thailand fans. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin binabalikan ng finals at ang pinakapaboritong niya, puro foreigner lang naman ang Gilas. May nagsasabing hindi raw purong Pilipino ang roster, hindi raw patas ang laban, nilalabanan daw ang Thailand, ang tunay na Pinoy, habang ang Pilipinas may halo. Pero mga kagilas, dito palang mali na ang argumentong yan. Dahil ang tanong dapat, legal ba ang mga player ng Gilas? Eligible ba sila ayon sa FIBA at SEA Games rules? Ang sagot, oo, walang labag, walang daya. Totoo ba puro foreigner na paratang? Linawin natin ng maayos. Ang mga naglaro para sa Gilas Pilipinas, may dugong Pilipino, may Philippine passport, dumaan sa FIBA eligibility process, piniling ipaglaban ang bandila ng Pilipinas. Hindi ito shortcut, hindi ito daya. Ito ang realidad ng modern basketball sa buong mundo. USA, may African at European roots sila. France, may halong-halong lahi. Japan, may half Japanese players sila. Indonesia at Thailand, may naturalized at mixed heritage players din. Iisa lang ang basehan. Hindi kung saan ka pinanganak, kundi kung sinong pinili mong patawanin. At kung babalikan natin ang laro mismo, depensa ang nagpanalo, hustle at rebounds ni Jamie Malonzo, tamang execution sa crucial moments. Hindi passport ang nagsuot ng bola. Hindi lang ang switch sa depensa, sistema at puso. Bakit masakit para sa Thailand ang pagkatalo? Aminin natin mga ka-basketball, mas mahirap tanggapin ang pagkatalo kapag malinaw ang dahilan. Masakit dahil ito finals ang tinalo, walang controversial na tawag, masanda ang kalaban, mas disiplinado ang sistema. Kaya anong nangyayari? Humanap ng palusot, humanap ng masisisi, samantalang Indonesia kahit natalo rin, tinanggap, umamin, nagbigay ng galang. At doon mo nakikita ng kaibahan ng basketball maturity. Legit ang gold medal ng Gilas. Linawin natin ito ng malinaw. Walang daya, walang lutong referee, walang illegal players, legit gold medal, pinaghihirapan, pinaghahandaan. At mahalaga pa, ipinakita ng Gilas Pilipinas na may direksyon ng Philippine basketball. Hindi lang sa SEA Games, kundi sa mas mataas na antas sa Asia. Hindi lang panalo, pahayag ito kung nasaan ang Pilipinas ngayon. Ngayon, kayo ang tatanungin ko mga ka-basketball. Tama ba ang sinabi ng Thailand na puro foreigner lang ang Gilas? O malinaw na ebidensya lang ito na naiwan na sila ng modern basketball? I-comment ang opinion mo, respetuhan lang lahat ng bansa. Kung gusto mo ng totoong balita, walang takot na opinion, araw-araw na Gilas update, like, share, and subscribe. Ito ang boses ng tunay ng fans ng Gilas Pilipinas. Puso!